Salamat po sa Diyos. So, ready na po, no? Ang ating topic sa umagang ito, syempre, special day po sa umagang ito, kaya ang ating topic ay Special Day for Mothers. Ang isang araw na espesyal para sa lahat ng nanay, no? Ngiti naman po lahat ng mga nanay. Ngiti. No, hello. Magandang umaga sa lahat ng mga nanay, nakagaya ko. Good morning. Ano man tawag sa inyo ng inyong mga anak, mami, mama, nanay, inang, nay, ano pa? Ima, no? So, iba-iba, no? Pero isa lang po 'yon, nanay pa rin po 'yon. Sila po ang ating mga magulang. Alam niyo, mapalad kayo kung hanggang ngayon buhay pa ang inyong nanay. No? Ulitin ko, mapalad kayo kung hanggang ngayon ay buhay pa ang inyong nanay, no? Ako, wala na po yung nanay ko, yumao na po siya, wala pang 1 taon, no? Pero praise God, napakapalad nyo kung hanggang ngayon buhay pa ang inyong nanay, no? So, kung katabi nyo ang nanay nyo, pwede po bang sabihin nyo sa nanay nyo, Nay, Happy Mother's Day, I love you. Kung katabi mo sila ngayon, no? Dahil sa umagang ito, espesyal na araw ito para sa kanila. At sabi po sa Bible, let us honor them. No? Ulitin ko, sige, wala na pong maingay. Let us honor them. Ating pararangalan sa umagang ito, ang lahat ng mga mother, dahil ito po ay araw nila. Salamat sa Diyos. Niloob ng Diyos na sa 1 taon ay pinagdiriwang yung araw na ito. Na espesyal na araw na ito para sa mga nanay, no? Ito ay araw na binigay para sa kanila para i-honor natin sila, parangalan natin sila, purihin natin sila, no? Dahil sa lahat ng mga bagay na patuloy na ginagawa ng ating mga nanay. Dineklara sa Biblia ang kahalagahan ng mga nanay, no? Yung importance of mother. Ang totoo po, hindi lang naman talaga dapat 1 beses 1 taon sineselebrate o sila ay ating ina-appreciate o sila ay ating ino-honor. Alam nyo, dapat araw-araw ginagawa po natin to sa ating nanay. Na sila ay i-honor natin, na sila ay i-appreciate natin, na masabihan naman natin ng thank you, Nay, salamat, sarap ng luto mo, ang salamat at sa pag-aasikaso mo, no? It must be every day, no? Kung titingnan po natin, ang Biblia po natin ay punong-puno ng paalala sa atin kung paano tayo mabuhay. Especially, no? Tinuturo rin sa Biblia how to honor our parents, especially our mothers, no? So itinuturo yan sa Bible, no? Alam nyo, dapat nating honor sila. Ano ba kabaliktaran ng honor? Dishonor o disrespect. Ayon ng Diyos na dinidishonor natin o dinidisrespect natin ang ating mga magulang. Okay, sabi po sa Proverbs 20 verse 20, mag-take note kayo at mga anak, makinig kayong mabuti, no? Ang sabi po sa Proverbs 20 verse 20, if one curses his father or mother, his lump will be put out in utter darkness. Ulitin ko sa Tagalog. Sabi po sa Tagalog, ito po sinasabi, sino man ang sumumpa, yan po yung nakalagay sa ating monitor, sa kanyang ama o ina ay papatayin at ang ilaw niya ay mapapatay sa kadiliman. Sa mabuting balita Biblia, ganito po ang nakasabi, sino mang magmura sa kanyang magulang, parang ilaw na walang ningas ang wakas na kanyang buhay. So, ito po ang hindi natin dapat gawin sa ating mga magulang, sa ating ina, lalo na sa ating nanay. No, maraming mga kabataan ngayon na nagagalit, hindi alam ng mga nanay, bakit ba tong anak ko ito parang galit sa akin? No? Bakit ba tong anak ko ito lagi nilang parang mainit ang dugo sa akin? No? Huwag nating sumpain ang ating mga magulang, lalo ng ating nanay, at huwag natin silang
murahin. Yan po sinasabi sa Biblia. At tinuturuan tayo ng Panginoon kung papaano o ano ang dapat nating gawin sa ating mga nanay. At sa umagang ito, excited na po ba tayo para matutunan ninyo kung anong dapat nating itrato, itreat sa ating mga nanay? Amen po ba? Excited na po ba tayo? Okay, Proverbs 31:26-28. So, diyan po natin kinuha yung ating teksto, mga kawikaan, 31:26 hanggang 28. Ang sabi po diyan sa kawikaan 31:26 hanggang 28, she opened his mouth with wisdom, and the teaching of kindness is on her tongue. She looks well to the ways of her household, and does not eat the bread of idleness. Her children rise up and call her blessed. Her husband also, and he praises her. Sa Tagalog, sabi po yan sa verse 26, ang mga salita niya ay puspos ng karunungan, at ang turo niya ay pawang katapatan. Sinusubaybayan niyang mabuti ang kanyang sambahayan, at hindi tumitigil sa paggawa araw-araw. Ginagalang siya ng kanyang anak o mga anak, at pinupuri ng kanyang kabiyak. No? Okay, so ito po'y sinulat ng isang napakatalinong tao, na ang pangalan na nagsulat ng aklat ng kawikaan ay walang iba kundi si Solomon, na isang napakatalinong tao. No? So he confessed, o sinabi po ni Haring Solomon, na ang mga salita ng mga ina ay puspos ng karunungan, at ang turo niya ay pawang katapatan. So ano daw po ang lumalabas sa bibig ng mga nanay? Ano daw po? Ang mga salita niya ay puspos ng wisdom, karunungan. Hello? Listen. Punong-puno ng karunungan, kaya nga mga anak, pag nagsasalita ang nanay nyo, makinig kayo. Sabi na ang lahat, makinig. Kasi minsan hindi kayo nakikinig, kayo minsan paulit-ulit. Nagagalit kayo sa nanay nyo, ang kulit mo naman. Sinabi mo na yan. Kaya naman paulit-ulit kasi hindi nyo pinakikinggan. Hindi nyo ginagawa. Mga anak, bago naman kayo bumangon sa higaan, ligpitin naman ninyo ang inyong mga kumot. Ayusin naman ninyo ang inyong kama. Tapos bukas sasabihin na naman nila iyon. Bakit? Kasi hindi mo ginawa. Tapos sasabihin mo makulit? Sino may depresya ngayon? Hello? Tama po ba? Tama po. Sabi, bakit kaya kayo tinuturuan ng trabahong bahay ng mga bagay na gano'n? Hindi nila iniisip na tamad kayo. Iniisip nila pag kayo nag-asawa, pag kayo namuhay mag-isa, marunong kayo. Kaya ninyong dumindig mag-isa. Hindi kayo mapapahiya sa inyong mga biyanan. Hello? Tama po ba? Hindi kayo mapapahiya sa inyong mapapangasawa. Hello? Hindi po ba tama po yun? Bakit minsan nagagalit kayo? Ano ginagawa ng anak? Ang kulit-kulit mo naman, yun ang sabi, di ba? Minsan sinusupalpal pa yung mga nanay. Mami, yan naman, gagawin ko yan Mami, ako yung titiklopin Ang tanong, natiklob ba? Natiklob ba? Tinan nyo? Kayo may sabi? Hindi naman paano pa ulit-ulit na salita ang nanay? Dahil hindi sinusunod. No? Kung gusto nyong tumahimik ang bibig ng mga nanay nyo, sumunod kayo sa kanila. Amen? Mga kabataan, mga anak dito, amen ba? Amen ba? Huwag tayong ma-pride. Hindi porket nakapag-aral na kayo, may sarili na kayong trabaho, gusto nyo ipakita mas marunong kayo kaysa sa kanya, gusto nyo ipakita mas maalam kayo sa kanya, pero wala naman Yung konting bagay na yun, dapat sinusunod natin. Tama? Kung gusto nyo tumahimik mga nanay nyo. Di ba? So, sumunod tayo.
At alam nyo, kung hindi natin sinusunod ang ating mga nanay, it was an insult. Insulto yun sa kanila. Na parang iniinsulto nyo sila. Iniiwas lang naman kayo ng Panginoon sa sinasabi sa Proverbs 20 verse 20, kaya maraming salita ang nanay, kaya maraming silang sinasabing maganda at mga pagtutuwid at pagtuturo, ayaw niya kayo na makaranas ng hindi magandang bagay pag kayo'y tumanda. Gusto nilang matuto rin kayo sa buhay. Hindi dahil mainit ang dugo nila sa inyo, kaya kayo lagi sinasabihan. Gusto nilang matuto kayo at maging mabuting halimbawa. Amen po ba? At ayaw nila na mapahamak kayo. Na gaya na sinasabi sa Proverbs 20, verse 20. So, listen. Ang number one na nagtuturo sa pamilya ay walang iba kundi ang mga nanay. Sila yung first teacher ng mga anak. Ang mga nanay ay binigay ng Diyos sa mga anak upang i-guide tayo. Wala pa tayong muwang. Wala pa tayong alam sa buhay na ito. Kaya nga, may nag-guide sa atin. At ang nag-guide sa atin ay ang ating mga magulang. Ang ating mga nanay. Biruin nyo, mula sa pagbubuntis ng nanay nyo, dinala kayo 9 na buwan. Tama po ba? Tama po ba? No? Mula sa pagbubuntis pa lang, tiniis niya yung sakit, yung hirap, yung bigat. Lalo na kung napakalaki mo nung pinanganak ka. Ganito ang tiyan niya. 9 na buwan yan, naglalakad, ang hirap-hirap. Hello! Tapos nung ilalabas ka na, hirap pa rin. Ire! Hindi maire. Hindi alam kung ano gagawin. Ikot ng ikot. Paano ba ito lalabas? Gusto ko nang malabas. Ang sakit-sakit. Di ba ganun mga nanay? Yung hirap nila? Tama po ba? Hirap na hirap sa pagbubuntis para sa inyo. Tapos paglaki ninyo, kung ano-ano lang sinasabi nyo sa kanya. Nung ikaw'y panganak, tuwan-tuwa siya na mahawakan ka at maalagaan ka. Na kahit hirap siya, kahit masakit pa yung kagtahi sa kanyang tiyan, yung makita ka, nawawala yung pain, nawawala yung sakit. Makita ka lang na umuuha. No? Tandaan natin, mula pa sa pagbubuntis nyo, tinuturuan na kayo niyan. Di ba kinakausap kayo niyan? Anak, paglaki mo ha, wag mo akong pahihirapan ha. Walang ina na nagtuturo ng pangit o masama sa kanyang anak. Naniniwala ko isang mabuting ina, pawang kabutihan ng tinuturo niya sa kanyang mga anak. Di ba? Lagi sinasabi ng nanay mo sa inyo, anak, wag mong gawin yan. Wag ganyan, ganito ang gawin mo. Anak, sige na, no? Mag-aral ka mabuti. Kasi yan lang tanging pamamamana namin sa inyo. Anak, wag kang matigas ang ulo. Sumunod ka sa akin. At dahil dito, dahil sa mga pangaral ng ating mga nanay, ng ating mga magulang, nagkaroon ng mga responsableng anak. Tama po ba? Nagkaroon ng mga responsable at maayos na anak. Kagaya ninyo. Amen ba? Amen ba? Palakpakan nga natin yung mga anak na responsable. No? Okay. No? Bata pa lang kayo, tinuturuan na tayo ng mga gandang asal. Magsabi ng po, gumaling sa matatanda, no? Kumain ng masustansyang pagkain. Diba? Hindi sila galit sa iyo pag pinapakain ka ng ampalaya. Hello? Tama? Kasi kailangan nyo yun. Kailangan natin yun. Yung mga bagong nanay dito, kung gusto nyo lumaking malusog at maayos ang inyong mga anak, pakanin nyo ng gulay, huwag nyong patikimin ng mga matatamis. Tama? No? Maging halimbawa ka, anak. Maging mabuti kang tao. Magtipid ka. Maging magalang ka. Magpakumbaba ka. Maging mapagbigay ka. Maging mapagmahal ka.
Gumalang ka sa mga nakakatanda. No? Maglingkod ka sa Diyos. No? At hindi matapos-tapos yung paalaala sa inyo araw-araw. Naalala ko yung mga anak ko, ng mga bata pa lang, minsan sinasabihan ako, Mami, paulit-ulit ka naman. No? Paulit-ulit daw yung mga sinasabi ko, yung mga kinikwento ko. Bakit? May karunungan at kaalaman yung mga bagay na sinasabi ko sa kanila. Anak, magtipid kayo sa tubig. Anak, pagka magsisipilyo kayo, gagamit kayo ng baso. Mag-uugas ka ng pinggan, gumamit ka ng planggana. Di ba? Tama naman yun makakatipid tayo nun no? Kaya walang katapusan yung mga pangangaral, yung mga sermon, yung mga karunungan na lumalabas sa kanila. Marami silang tinuturo na hindi natuturo ng tatay. Marami silang tinuturo na hindi tinuturo ng kabarkada nyo. Marami silang tinuturo na hindi tinuturo ng mga teacher ninyo. Kaya nga pag nagbuka ng bibig ang inyong mga nanay, makinig ka. Kasi punong-puno yan ng karunungan at kaalaman. Maraming naituro ang nanay ko sa akin. At hanggang ngayon, dala-dala ko yung mga naituro niya sa akin. Kaya nga, pag kayo tinuturuan ng nanay niyo, makinig kayo. May mga anak, pag tinuturuan ng nanay niya, o nagsasalita, di ba nga lang bumubuk ang bibig, konti pa lang nasasabi, ano ginagawa ng mga anak? Lalala, lalala, lalala. Di ba? Ano ibig sabihin nun? Ayaw nilang pakinggan. Tandaan niyo, punong-puno ng karunungan. Ang mga nanay, papakinggan niyo. Huwag niyong pipigilan magsalita sila. Kung meron lang kayong plaster, parang gusto niyo lagyan na ng plaster yung bibig Hello? Wag! Hayaan niyo magsalita. Marami silang karanasan na gustong i-share sa inyo na matututunan niyo rin. Tama po ba? Tama po ba? So, tandaan niyo, ang unang tao na nagtanim sa inyo ng kabutihan ay walang iba kundi ang inyong mga nanay. Tama? No? So, hanggang nagsasalita sila, makinig kayo. Dahil ang nanay niyo ay punong-puno ng karunungan. Sabi sa Proverbs 31:26, pag binuka niya ang kanyang bibig, ito ay punong-puno ng karunungan. At ang turo niya ay pawang katapatan. No? Totoo yung mga sinasabi niya. Yung mga sinasabi niya, totoo na sinasabi niya para sa iyo rin. Hindi siya magsisinungaling sa kanyang anak. Tandaan nyo, hindi siya magsisinungaling sa inyo. Sabi sa verse, sabi diyan, ang gusto ng magulang natin, na umani tayo ng mabubuting bagay. Kaya niya tayo tinuturuan na maging mabuti rin tayong tao. Kaya nga di ba pag ang isang bata ay napakabuti, napakagalang, napakamasunurin, marespeto, ano agad ang tatanungin nyo? Sabi mo, sino ba ang nanay nun? Sino ba ang magulang nun? Bakit? Alam natin na may nagturo sa kanila. Bata pa lang, hanggang sa lumaki na sila, dala pa rin nila yung mabubuting asal na tinuro sa kanilang mga magulang. Kaya ano ang sabi? Sino ba ang magulang nun? Bakit napakabait naman nun? Bakit napakagalang naman nun? Bakit napaka-respeto naman nun? Okay. Gusto niya na maging maayos tayo sa ating mga buhay. Verse 27, ang sabi doon, sinusubaybayan niyang mabuti ang kanyang sambahayan. No? Pakita natin yung verse 27, sabi niyan, sinusubaybay niyang mabuti ang kanyang sambahayan. So, ibig sabihin, siya yung tinatawag na house manager. Siya nakakaalam ng lahat ng bagay. Alam niya kahit kasulok-sulukan ng bahay. Alam niya kahit ano yung sa bahay. Hanapin mo, tanungin mo sa kanya, asan ang suklay? Diba? Ano madalas mawala sa bahay ninyo? Suklay. Asan ang suklay? Sino makakakita? Nanay. Tama?
Di ba? Asan ang susi? Sino agad hinahanap, ma'am? Mami, asan ang susi ng bahay? Ang naglalabas nanay, alam niya kung saan. Asan ang gunting? Asan ang mga basahan? Asan yung sandok? Tama? Kahit ano tanong mo sa kanya. Ma'am, mami, asan yung t-shirt kong pula? Asan yung palda kong maikli? Diba? Sino naglalabas? Sino naghahagilap? Sino nakakaalam? Sino? Nanay. Diba? Alam niya ang lahat. Alam niya ang pangangailangan ng bawat isa. Alam niyo yung anak kong isa, natutuwa ako. Pag meron siyang hinanap sa akin, agad-agad ko nakikita, agad-agad kong binibigay. Alam mo, sagot sa akin, thanks, ma'am. You're the best. Yun yung sinasabi niya. Nakakatuwa eh. Diba? Yung sabihin ka ng anak mo, you're the best. Dapat ganun kayo. Pag may mga magulang kayong masipag, na lahat ng bagay ginagawa para matuwa kayo, para alagaan kayo, kahit matatanda na kayo, lagi niyo sasabihan, you're the best. I love you, ma'am. Tama? No? So, alam niya ang pangangailangan ng bawat miyembro ng pamilya. Tagabili ng brief ng asawa, tagabili ng boxing shirt ng kanyang anak na lalaki, tagabili ng bra ng kanyang anak na babae kahit matatanda na sila. Tama? Alam niya yung pangangailangan. Ay, butas na yung short ng aking anak. Oh. Tingnan niyo, kahit yung mga butas na mga damit, sinusulsihan niya ng mainam. No? Kung magagamit pa. Lahat alam niya, kabisado niya, pati sizes ninyo, pati paborito niyong kulay. No? Siya nagmamanage ng house. Alam niya kung anong wala na sa bahay. Wala nang bigas. Alam niya ng nanay. Tara, bilhin na tayong bigas. O, mag-order na tayo kay Cha. No? Kasi wala nang bigas. Alam niya pagka wala ng sibuyas, wala ng bawang, wala ng gatas, walang asukal. Saan ka pa? Lahat na mamanis niya. Wala nang ulam. Alam na alam niya. Siyang gumagawa ng paan kapag kapos ang budget. Hello? Gumagawa ng mga ulam na, nagdidiscover ng mga ulam na mumurahin. Di ba? No? Naalala ko, nagaya ko yung sa nanay ko. Nung araw, nung namamalengke ang nanay ko, tanungin niyo sa nanay ko nung nabubuhay pa, kung sino laging kasama, ako po yun. Kasama lagi ako nanay ko. Alam ko kung paano siya mamili. Alam ko kung paano siya tumawad. Nagagaya ko yun. Lahat ng buto-butong makikita niya, hinihingi niya sa tindera, uy, akin na lang yung buto na yan. Dati noon yung mga buto-buto, binibigay lang yun ng yung mga matadero, yung mga nagtitinda ng, ngayon pati buto, kinikilo na eh. Wala nagbinibigay eh. No, hinihingi niya yun. No? So doon ako natuto na maging matipid, maging madiskarte, pag wala na, kulang ang budget. No? So, gayon ang mami, ganon mga nanay. No? Pati yung kindness nakikita sa kanya. Yung kabaitan. No? Sabi, hindi siya tumitigil ng paggawa sa araw-araw. Araw-araw, gumagawa yan. Tinan nyo, mga tatay, pagdating nyo sa bahay, pahinga na lang kayo, pinagsisilbahan pa kayo ng asawa ninyo. Tama? Pero yung nanay, gumagalaw pa. Araw-araw gumagalaw siya. Siya yung naunang magising sa umaga. Siya rin yung huling matulog. Siya yung tagasara ng gate. Siya yung tagapatay ng ilaw. Siya yung tagalinis ng lababo kung may dumi pa. Siya yung tagalinis ng bahay kapag merong mga mumuna na nahulog. No? Napakatiisin ng mga nanay. Lahat nakikita nila pag marumi. Lahat nakikita nila pag hindi maayos. Sila ang nagsasaayos. Wala na. Hindi na inuutos yan. Hindi na inuutosan yung tatay. Hindi na inuutosan yung mga anak. Kung magagawa niya ang lahat, gagawin niya ang lahat. Tama po ba, mga nanay? Tama po, palakpakan po natin yung mga nanay. No? Yung mga may katulong dito na kayang kumuha ng katulong, okay yan. Kahit na isa o dalawa ang katulong mo sa bahay, marami ka pa rin gagawin sa bahay. Hindi pa rin nauubusan ang mga nanay ng trabaho sa bahay. Pagod pa rin sila. No?
Dahil ang daming trabaho sa bahay. No? Buti nga yung trabaho sa opisina, natatapos eh. Pero yung trabaho sa bahay, hindi natatapos. Araw-araw may trabaho. At may sweldo ba kami? May sweldo ba kami? Mga nanay, may sweldo ba tayo? Wala. I-treat naman ninyo ang mga nanay, mamya, sa masarap na restaurant. No? Walang sweldo, 24 hours gumagawa. No? Kahit tulog eh, iniisip pa rin, ano ba yung luluto ko para bukas? Tama? No? Okay, so, nagiging halimbawa siya sa kanyang mga anak. Kaya ang sabi nga dito, no? Sabi, masipag siya. Hindi siya tumitigil ng paggawa araw-araw. Lahat tinatrabaho niya, no? Kaya ang sabi, pinupuri siya ng kanyang asawa at ng kanyang mga anak. Kaya dapat daw, no, purihin niyo naman siya. Mga tatay, nasabihan niyo ba yung mga asawa ninyo na thank you sa pag-aasikaso mo sa akin, ha? Thank you sa pag-aasikaso mo sa anak natin, ha? Thank you sa pagmamanage mo sa bahay natin, ha? Hello? O ano yung sinusukli nyo sa asawa nyo? Sama ng loob. Huwag niyong bibigyan ng sama ng loob ang inyong mga asawa. Dahil pagod na yan sa bahay. Mga anak, huwag sama ng loob ang ibibigay nyo sa mga nanay nyo dahil pagod na yan sa bahay. Tama po ba? Kaya hindi nyo dapat bigyan ng sama ng loob. Tama po ba? Okay, bakit kailangan parangalan ng mga nanay? Efesos 6, 1 hanggang 3. Basa. Efesos 6, 1 hanggang 3. Okay. Basahin ng mga anak. Lahat po tayo magbabasa. Lahat tayo nanay ay anak eh. 1, 2, 3. Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang alang-alang sa Panginoon, sapagkat ito ang nararapat. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako upang maging mabuti ang iyong kalagayan at mabuhay kang mahaba sa lupa. Ito, madalas na nating marinig to. Sabi, mga anak, lahat ng mga anak, makinig kayo. Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang. Alang-alang sa Panginoon sapagkat ito ang nararapat. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako sa lahat ng utos ng Diyos. Ito lang yung utos ng Diyos na may kalakip na pangako. Ano yung pangako? Kung igagalang daw natin ang ating mga magulang, ano ang sabi? Ang iyong kalagayan, sabi magiging mabuti ang iyong kalagayan at mabubuhay kang mahaba sa lupa. Tingnan nyo, biruin nyo, napakaganda ng pangako ng Diyos. Kung marunong daw tayong gumalang sa ating mga magulang, ano ang sabi? Magiging maganda at mahaba ang iyong buhay dito sa balat ng lupa. So, gusto ng Diyos na igalang mo, mahalin mo ang iyong mga magulang. Pero bakit minsan nilalabanan niyo sila? Bakit sinasaway niyo yung kanilang mga utos? Alam niyo, makinig kayo. Pag nagalit ang inyong mga magulang, delikado pag nagsalita sila ng masama. Kasi, pag ang mga magulang nyo nagsalita ng masama sa inyo, tatalab yun sa inyo. Diba, meron na kayo narinig na may mga anak na suwail, mga anak na matigas ang ulo, mga anak na walang respeto sa magulang. Minsan yung anak, yung magulang ayaw sabihin to pero dahil sa sobrang galit, nakapagsasalita sila ng sumpay. Ano sabi? Gagapang ka sa hirap. Diba merong mga ganong magulang? At nangyayari yun sa mga anak nila na lumaki na hirap.
dahil naging masama silang anak. Sabi sa Biblia, life and death are in the power of tongue. Sa Book of Proverbs, sabi, buhay at kamatayan ay nasa kapangyarihan ng dila. Lalo na kung ang magulang niyo magsalita. Huwag niyong pilitin na ang mga magulang niyo ay magsalita ng hindi maganda sa inyo. Tama? Tama? Kaya nga, mga anak, kung ikaw ay mapagmahal at masunuring anak sa iyong magulang, wala silang bibig kasing masamang salita, kundi puros pagpapala para sa kanila, sa inyo. Ang lalabas sa kanilang bibig. Pero sa mga magulang na ito, pilitin nyo na kahit masama ang inyong mga anak, huwag kayong magsalita ng laban sa kanila. Huwag kayong magsalita ng hindi maganda sa kanila. Kasi may epekto yan sa kanila. Pero ang mga anak na nagmamahal sa kanilang magulang, tandaan po natin, you will be well protected by God. Pro-protectionan ka ng Diyos. At ang sabi ng Diyos sa iyo, ikaw ay magiging mabuti. Magiging mabuti ang iyong buhay at magiging mahaba ang iyong buhay. Kaya yung mga batang masunurin, yung mga anak na masunurin, humahaba ang buhay niyan at gumaganda ang buhay niyan. Ngayon, napakaraming mga anak na mga disobedience, hindi masunurin. Pero kung tayo po ay anak ng Diyos, tayong lahat ng mga born again, na mga nakakakilala sa Diyos, dapat tayo ang kakitaan na maging masunurin sa ating mga magulang. Ikaw at ang iyong mga magulang ay pagpapalain ng Diyos. Kung ang anak ay masunurin sa kanyang mga magulang, at ang mga magulang, kahit na masama siguro ang anak ninyo, sa akin hindi ko susumpain ng anak ko. Kahit may ginagawa pang hindi maganda sa iyo ang anak mo, i-bless mo siya. Kasi tatalab yun pag nagsalita kayo ng hindi maganda Tama? Kahit anong sakit na ginagawa sa inyo ng anak ninyo, sabihin mo, pagpalain ka pa rin ng Panginoon. Amen? Amen? Praise God. Napakabuti ng Diyos. Do not insult your parents. Love them. Ibigin niyo sila. Support them. No? Give your best to them. Huwag mo silang gagalitin. No? Kaya lang naman sila nagagalit pag meron kang ginagawang hindi maganda Tama? Tama po ba? Pero kung wala kayong ginagawang hindi maganda, hindi sila magagalit. Bihirang magalit ang mga magulang. Magagalit lang yan kapag talagang ginalit mo na sobra-sobra. So, ano ang purpose ng galit at pamamalo ng mga magulang sa anak? Okay, ang tanong, Pastora, pwede bang mamalo? No? Ang mabuting bang magulang ay namamalo? Alam nyo, ano ang purpose ba't paminsan-minsan nagagalit ang magulang? At bakit minsan namamalo sa anak? Ang purpose nito ay para tuwirin ang kanilang mga anak. Ang sabi sa Bible, sa Book of Proverbs, mga magulang, huwag niyong ilayo ang pamalo sa inyong mga anak. Dahil kung hindi daw natin ilalayo ang pamalo sa ating mga anak, ililigtas natin sila sa kasamaan at pagkapariwara. Kaya minsan, nakakapamalo tayo Hindi masama mamalo. Tama? Pero dapat, bago mo paluin ang anak mo, may relasyon ka talagang mabuti sa kanya. At pinapaunawa mo muna sa kanya, bakit mo siya papaluin? Diba? Ako, nung araw, may pamalo akong, hindi 2x2 yung para bang belt lang na maliit, na yari sa balat, no? Pero nakalagay dun sa pamalo na yun, nakasulat, I love you, Joshua, I love you, Ruth. Alam nila, pag may dala na akong pamalo, galit na ako. Anong dahilan bakit ko kayo papaluin? Pinapaunawa ko sa kanila, anong dahilan bakit kayo papaluin? Nag-away po. Alam niyo naman pala sige, dapa. Ano gagawin ng mga bata? Ano panlaban ng mga bata?
Ano panlaban ng mga bata pag may dala ng pamalo? Iyak. Iiyak. Hindi na po, hindi na po. Ano gagawin mo? Pagka umiyak na yung anak mo, sabihin mo, ayoko na, hindi ko napapalin, umiyak na. No, paluin mo pa rin. Kasi yun yung usapan nyo eh. Kung ano usapan nyo, gawin mo. O, paluin mo ng medyo masasaktan, pero huwag yung hindi magandang palo. Yung masasaktan lang sila ng kaunti. No? Yung masasaktan lang sila. Paluin mo pa rin. No? At matututo sila doon. Ako nung araw, natatandaan ko yung parusa ng ginawa ng nanay ko sa akin na hindi ko malilimutan. Pinaluhod ako sa sa munggo na may 2 lata dito ng Liberty Condensada. Hello? Bakit? Dahil kinuha ko yung papel at lapis ng kaklasmate ko na hindi niya alam. Alam ng nanay ko yun. Sabi ng nanay ko, kanino to? Hindi to sa'yo ah. Alam niya kung na hindi sa akin yung lapis. Alam niya na hindi sa akin yung papel. Kanino to? Akin po yan. Nagsisinungaling pa ako eh. Hindi to sa'yo. No, anong ginawa ng nanay ko? Luhod. Pinaluhod ako sa bilao na may munggo at nilagyan ng kondensada dito. Mula nun, natuto na ako na huwag kong gawin yung kumuha ng hindi sa akin. Tama? Natutok ako. No? So, ang layunin nila, kaya ginagawa nila yung parusa paminsan-minsan para matuto tayo. Bakit? Dahil mahal tayo ng ating mga nanay. Tama po ba mga nanay? Okay, so, paano po kung teenager na po ang mga anak ko? Papaluin pa ba? Kagaya ni Raywell, halimbawa, ganyan nakalaki, teenager na. Hindi na papaluin, kausapin ang kailangan. Pag kinausap mo siya, tiyakin nyo na walang cellphone na dala. Makinig siya. No? Mga anak, pag kayo kinakausap ng nanay nyo, ng tatay nyo, huwag kayong sagot ng sagot. Hayaan nyo sila magsalita. Sabi nga ng Biblia, puno sila ng karunungan. Yung mga salita nila, huwag kang maingay. Makinig ka, huwag kang sagot ng sagot. Hayaan mo magsalita ang magulang mo. Intayin mo, pagsasalitain ka rin yan. Tama? Kasi hindi maganda eh. Nagsasalita ang magulang mo, sasagot ka, kakatwiran ka. Hindi yun pagrespeto sa iyong mga magulang. No? Alam niyo, si Jesus, nang nasa lupa siya, inonor niya ang kanyang nanay. Makinig kayo, nang siya'y malapit na mamatay sa krus, nasa krus na siya, naghihingalo na siya, nakita niya yung nanay niya nandun sa ilalim ng krus. Anong sabi niya? Tinawag niya yung kanyang alagad. Anong sabi sa kanyang alagad? Lalaki, ito ang iyong ina. Ina, ito ang iyong anak. Ano ibig sabihin nun? Hinabilin ng Panginoong Hesukristo ang kanyang ang kanyang ina sa laman na si Maria. Dahil alam niya marahil, ng oras na yon, patay na si Jose, na walang mangangalaga ng kanyang ina. Kaya nga, si Hesukristo man, mahal na mahal niya ang kanyang ina sa laman, na walang iba kundi si Maria. At inabilin niya ang kanyang ina doon sa kanyang alagad na punong-puno ng pag-ibig. Sino yon? Si Juan. Amen? John 19:26 to 27. Napaka-maibiging anak ng ating Panginoong Hesukristo. Sa kultura natin bilang Pilipino, napakaganda ng kultura natin. Habang tumatanda ang mga magulang, ang mga nag-aalaga ay ang mga anak. Tama po ba? Alam niyo, sa ibang bansa, hindi ganito eh. Pag 18 years old ka na, alis ka na. Dapat obligado na umalis ka na sa bahay. Tama? Tama po ba? So, kaya nga minsan yung mga anak, hindi nila alam kung paano tumatanda ang kanilang mga magulang. Pag matanda na masyado ang kanilang mga magulang at di na nila maalagaan, saan dinadala? Sa home for the aged. Tama po? Pero salamat sa Diyos, sa Pilipinas, ang mga anak pa rin nag-aalaga sa kanilang mga magulang. Tama po? Alam niyo, may kwento ako narinig eh.
2 anak, pinagtapos ng kanyang single mom. Ang anak niyang lalaki ay engineer. Ang anak niyang babae ay doktora. Pinagtapos ng kanyang nanay na single mom. Nang matanda ng kanyang nanay, wala na makapag-alaga dahil busy sila. Nag-usap silang mag-anak, magkapatid. Ang sabi nila, dalhin na lang natin siya sa Home for the Aged. Sa ibang bansa to, ha? Alam niyo ang nangyari? Naglalakbay sila, walang imik, no? At yung nanay ay nagsalita. Nakakita ng tulay. Ang sabi ng nanay, ibaba niyo ako dyan sa tulay. Sabi ng mga anak, bakit? Alam niyo sabi nung nanay, alam ko kung saan niyo ako dadalhin. Kaysa doon niyo ako dalhin, ibaba niyo ako sa tulay. Diyan na ako mamamatay. At pagtapos noon, sinabi ng nanay, yung ginawa niyang pag-aaruga sa kanila nung sila'y bata pa. Naginapang niya ang kanyang anak mapagtapos lang ng pag-aaral. At ng oras na yun, alam niyo, naiyak yung 2 anak niya. Humingi ng sorry sa kanya. Ano sabi? Sorry po, nanay. Sabi niya, sige po, aalagaan na po namin kayo. Minsan, baliwala na yung magulang nyo kapag matatanda na. Tama? Pero mga kapatid na narito, huwag niyong gawin yun sa inyong mga magulang pagtanda nila. Tama? Huwag niyo sisigawan ng mga anak niyo, ay mga nanay niyo, tatay niyo kapag matanda na. Pag mahina na yung kanilang tenga, huwag niyo silang sisigawan, please. Huwag niyo silang pipilitin maligo pag giniginaw sila. Hello? Huwag niyo kami pipilitin kumain ng ayaw namin. Tanungin niyo kung ano gusto namin. Huwag niyong pababayaan kaming mga anak, mga magulang niyo. Alam niyo, ang mga anak na mag-aaruga sa kanilang mga magulang, pagtanda ng iyong mga magulang, ang mga anak nito ay pagpapalain ng Diyos at pagiginhawahin niya ang buhay. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Dapat, kamatayan lang ang magpapahiwalay sa inyo. Amen? Kahit masama ang inyong magulang, kung ang mga magulang yung masama, alagaan nyo pa rin sila. Mahalin nyo pa rin sila. Dahil may mga anak na pag matatanda na yung mga magulang nila, lalo na pag may sakit pa, nagtuturuan kung sino mag-aalaga. Huwag. Sabihin, pagod na ako, sobrang pagod ko na. Hindi ako nagpapaligo ng bata, pero pinapaliguan ko nanay ko, na pinapaltan ko ng lampen. Bakit? Ganyan din yung ginawa niya sa inyo nung bata kayo, ah. Ilang taon niya kayong inalagaan, no? Alam ninyo, mga kabataan na rito, tatanda rin kayo. Sabi mo sa katabi mo, tatanda ka rin. Tatanda ka rin! Kaya makinig ka, no? Kung ano yung gagawin mo sa iyong magulang, yun din ang gagawin ng iyong anak sa iyo. Kaya dapat magtanim ka ng mabuti. Kung mabuti yung tatanim mo sa iyong mga magulang, pagtanda mo, mabuti rin ay tatanim sa iyo ng iyong mga anak. No? Pero ang nangako niyan ay ang Biblia. Pag mabuti ka sa iyong mga magulang, lalo na sa iyong nanay na nag-aruga sa iyo, magiging maayos ang iyong buhay at hahaba ang iyong buhay. Mga kapatid, ang mga nanay lagi nang iniisip ang ikabubuti ninyo. No? Minsan, kahit wala na sila,
Pangungutang pa nila basta't kailangan ninyo. Tandaan nyo yan. No? Kaya dapat nagtitipid kayo eh. Gastos ka ng gastos, porket nabigyan ka ng pera, hindi mo alam, inutang lang yung nanay mo para magkaroon ka ng pantuition. Diba? Ang sakit nun. Tapos, hindi mo siya sinusunod. No? Ang pangarap ng mga magulang, lalo na ng mga ina at ng mga ama, pangarap nila na maging maayos ang buhay ng kanilang mga anak. No? 1 Timothy 5 verse 8. Unang Timoteo 5 talatang 8. Anong sabi ito? Ang sino mang hindi kumakalinga sa kanyang kamag-anak, lalo na sa mga lalo na sa mga kabilang sa kanyang pamilya, ay tumatalikod sa pananampalataya at masama pa kaysa sa isang di mananampalataya. Kaya ang sabi ng Panginoon, kung sino man daw ang hindi kumakalinga sa kanyang kamag-anak, lalo na sa kanyang kabilang ng kanyang pamilya, ay tumatalikod sa kanyang pananampalataya. At masama pa kaysa hindi sumampalataya. Pero kung sinusunod natin ang sinasabi ng Biblia, ang pangako ng Diyos, pagpapalain ka niya. Tandaan natin, kung mahal natin ang ating Panginoon, mamahalin din natin ang ating mga magulang. No? Kung mahal mo girlfriend mo, kung mahal mo boyfriend mo, kung mahal mo yung mga kabarkada mo, dapat mas mahalin mo ang iyong mga magulang. Kasi may mga kabataan ngayon, ang ganda-ganda ng trato sa kanilang boyfriend. Ang ganda-ganda ng trato sa kanilang mga girlfriend, sa kanilang mga kaibigan. Pero kung sigaw-sigawan ang kanilang nanay sa loob ng bahay, parang katulong at busabos ang kanilang magulang. Huwag ganon. Huwag ganon. Hello? Huwag ganon. Hindi ka pagpapalain ng Diyos. Pagka ganon ang trato mo sa inyong mga magulang. Tama? Tama? Ang sabi ng Panginoon sa 1 John 4:19-20, kung yung mga tao na kung ang Diyos, sabi, sinungaling daw yung tao nagsabing mahal niya ang Diyos na hindi niya nakikita. No? Yung nakikita mo, hindi mo minamahal eh. Nanay mo, tatay mo, hindi mo minamahal. Paano mo masasabing mahal mo ang Diyos? Tama? Alam nyo, si Ruth, yung Ruth sa Bible, ito yung babae na kung saan minahal niya ang kanyang biyanan. Hindi niya yung totoong nanay, Namatay na ang asawa ni Naomi. Namatay din yung kanyang asawa. Namatay din yung asawa ng kanyang bilas. No? Ang sabi ni Naomi, bumalik na kayo sa inyong mga pamilya. Bumalik na kayo sa inyong bayan. Wala na akong anak na ipapanganak ko para mag-asawa pa kayo. Bumalik na kayo. Pero ang sabi ni Ruth, hindi kita iiwan. Ang yung Diyos ay magiging Diyos ko. Ang yung bayan ay yung magiging bayan ko. Kung saan ka titira, doon din ako titira. Kasi alam niya walang kakalinga sa kanyang biyanan. Biyanan lang niya to. Pero alam niyo, pinagpala ng Diyos si Ruth. Bakit? Kasi hindi niya iniwan hanggang kamatayan. Sinamahan niya ang kanyang biyanan na si Naomi. At alam niyo, ginawa ng Diyos, pinagpala ng Diyos ang buhay ni Ruth. Nakapangasawa siya ng mayaman doon sa kanilang lugar na Ziboas. At Ziboas, no? At si Ruth ay nagkaroon ng anak. At ang lahi ng Panginoong Hesukristo ay nagmula sa lineage o sa lahi ni Ruth. Bakit? Dahil siya ay mabait na manugang, mabait sa ina ng kanyang asawa, pinagpala siya ng ating Panginoon. Amen? Praise the Lord. No? Kaya nga hindi lang sa inyong mga nanay, kundi sa inyong mga biyanan din. Maging mabuti kayo, no? No? Sa alam nyo, lahat ng ating mabuting ginagawa, namamasdan niya ng Diyos at hindi niya kinalilimutan. Yung ginawa ni Ruth, na siya nagpakain sa kanyang biyanan, siya ang nagtrabaho. Dahil wala na siyang asawa, wala na siyang mga anak. Alam nyo, namasdan ng Diyos yun at hindi pinabayaan ng Panginoon.
Alam ng Diyos, pinagmamasdan pala tayo ng Diyos sa lahat ng ating ginagawa. Kaya anong ginawa niya kay Ruth? Pinagpala niya si Ruth. So, appreciate your mother. Huwag nating ipabayaan ang ating mga nanay. No? Huwag tayo magsawa ng pag-ibig na ipapakita sa kanila. Kahulilian, Proverbs 23:22. Sabi po diyan, pakinggan mo ang iyong ama na pinagkakautangan mo ng buhay at huwag hamakin ang ina kapag siya ay matanda na. No? So, ano gagawin? Support natin sila. Mahalin natin sila. Supportahan natin sila. Encourage natin sila. Kahit matanda na sila. Colossians 3:20, ang sabi, mga anak, sundin nyo lagi ang inyong mga magulang sapagkat iyan ang nakalulugod sa Panginoon. Colossians 3:20, mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang sapagkat yan ang nakalulugod sa Panginoon. No? So, alam nyo, kung meron kayong magulang na 60 years old pataas, lahat nga po ng 60 years old dito, pataas, taas ang kamay. Kaway-kaway. Yan. Kapag ang mga magulang ninyo ay 60 years old pataas, lalo nyong ipakita ang pagmamahal sa kanila. Kasi, 60 years old, ilang taon na lang tatagal niyan dito sa ibabaw ng lupa. Siguro, praise God, kung makaabot pa sila ng 25 years pa. Kaya nga, hanggang ngayon, kung sila ay ganyan na ang edad, lalo niyong ipakita sa kanila ang pagmamahal. Huwag kayong hihinto na pakita sa kanila yung pagmamahal. No? Pag pinakita natin sa kanilang pagmamahal at respeto, hindi rin hihinto ang pagpapala ng Diyos sa buhay mo. Tama? Kaya dapat pasayahin natin sila. No? Okay. Sa mga nanay narito, may regalo sa inyo ang Diyos. Hello? Mahal na mahal na mahal ng Diyos ang lahat ng mga nanay. Lalo na yung mga mabubuting ina. Alam ng Diyos yan. Nakikita niya yung ating ginagawa. Kaya minsan pag pagod na kayo, nakasibangot kayo habang naglalaba. Hello? Tumutululuhan ninyo, pagod na pagod kayo. Nakikita yan ni Lord. Ano sabi ng Lord, tong anak ko to, bibigyan ko pa siya ng lakas. Palalakasin ko pa. Kasi kahit pagod na, gumagawa pa rin para sa pamilya. Ayon sa survey, makinig kayo mga lalaki, mga tatay. Ayon sa survey, mas mahaba daw ang buhay ng mga nanay kaysa sa mga tatay. Sabi sa survey, huwag matatakot yung mga tatay, Bakit? Sabi sa survey, kasi alam nyo kung ano dahilan? Bakit? Tanong nyo sa akin, sabihin nyo, bakit? Alam nyo kung ano dahilan? Dahil mas mapagmahal daw ang mga nanay kaysa sa mga tatay. Mas maalaga ang mga nanay kaysa sa mga tatay. O tatay! Ano gusto nyo gawin para humaba din ang buhay ninyo? Gusto nyo rin bang humaba buhay nyo? Ay, sumagot kayo. Gusto nyo rin bang humaba ang buhay nyo, mga tatay? Ano dapat nyo gawin? Sabihin nyo, ano? Ulitin nyo, ano? Mahalin nyo ang inyong asawa. Huwag niyong lolokohin. Maging tapat kayo sa kanila. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. No? No? Tandaan niyo, ang mga nanay, regalo ng Diyos sa mga anak. Mahal ng Diyos ang mga nanay. Pag sila'y tumangis, pag sila'y umiyak, pinakikinggan sila ng Diyos. Mga kapatid, ano man daing niyo sa inyong mga anak, makinig kayo. Kung may problema man kayo sa inyong mga anak, nakikinig sa inyo ang Diyos. Huwag kayong tumigil sa pananalangin. Lagi mong daing sa Diyos ang inyong anak. Pakikinggan ka ng Panginoon. Kung nakikita mo, imbis na pinagpe-pray mo, lalo mong sumasama ang anak mo, lalo mong ipag-pray. Huwag kang hinto. Amen?
Darating na yung panahon, makikita mo yung bunga ng panalangin mo. Yan na dating barumbado, yan na dating puno ng bisyo. Pero ngayon, nagbago na siya. Bakit? Binago siya ng Diyos. At ang dahilan, pinakinggan ng Diyos ang hibik mo, ang panalangin mo para sa iyong anak. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Praise the Lord.